Alagang Kapatid. Mga kapatid, ihandaan nyo na po ang inyong mga panulat at papel dahil mga bagong tips mula kay Doc ang isa-isahin natin. Kamakailan lang ginulantang tayo ng balitang tsunami sa Japan at nang humupa ang tubig, kumalat naman ang radiation scare sa buong bansa. Marami sa ating mga kababayan doon napilitang magsiuwian sa Pilipinas. Hindi raw biro ang peligrong hatid ng radiation. Radiation ay ilaw na invisible sa ating pagtingin na may taglay na lakas or energy na maaring makaapekto sa ating kalamnan. Ang radiation ay proseso ng pagpapakawala ng energetic particles o energy waves mula sa isang bagay. Kapag tumama ito sa katawan, maaring mabago ang atomic structure ng ating mga cells. At sa oras na hindi kayang i-repair ng ating sistema ang abnormalidad na ito, maaaring mag-develop ito at mauwi sa karamdaman gaya ng cancer. So dalawang pinagagalingan niya. Okay? Meron yung tinatawag nating galing sa kalikasan o tinatawag natin background radiation. Okay? Yung pangalawa, yun yung man-made radiation, ginabanggit natin na X-ray, gawa ng tao. Isang uri ng radiation na tinutukoy ni Doc ang araw-araw kasama sa trabaho ni Roxanne. Bilang isang radiologic technologist, gawain niyang i-assist ang mga pasyente sa mga machines tulad ng X-ray, CT scan at fluoroscopy. Mga makinang alam nating lahat na ma-expose sa ating katawan sa radiation. Radiation po kasi hindi naman maiiwasan yon, lalo na kung ni-require ng doktor yung patient. As radiologic technologies, ang duty po namin para sa patient para bigyan sila ng safety precautions po. Yun nga po, nagpo-provide kami ng lead gown dun sa part na hindi naman dapat ma-expose. And kinocollimate din namin yung part na dapat lang na ma-expose. Ipinakita ni Roxanne kung paano isinasagawa ang isang CT scan. Tulad ng CT scan, sa X-ray halos parehong proseso. Alam ni Roxanne na sa araw-araw niyang pagkaka-expose sa radiation, may panganib ito sa kanyang kalusugan, kaya kailangan niyang mag-ingat. Yung sa amin naman as technologists, meron kaming barrier, yung protective glass, meron siyang lead sheet, may lead equivalent na 2 mm na lead thickness. Sa mundo ng mga gadgets naman, umiikot ang buhay ni Nicole de la Cruz. Umaga pa lang, tutok na siya sa computer. Online games ang inaatupag. Kasi po, yun yung hilig ko, yung computer. Yun yung nakakapagpasaya sa akin. Doon ko lagi nauubos yung oras ko. Kapag sawa na sa computer, isang portable gaming system naman ang kanyang nilalaro. Minsan po sumasakit yung ulo, tapos pagka yung sa mata ko naman po, nagluluha po palagi. Konting pahinga, ayos na. Abala na ulit si Nicole sa paglalaro. Samahan pa yan ng pagka-addict sa texting sa kanyang cellphone. Nagte-text minsan pagka naka-unli po ako tumatawag. Dati po nung nag-unli call ako, higit po sa 10 beses ako nakakatawag sa maghapon. Kamakailan lumabas ang isang pag-aaral mula sa World Health Organization kung saan nakasaad ang posibleng masamang epekto ng sobrang paggamit ng cellphone. Ayon sa pagsusuri, kung ang isang tao ay matagal at madalas na na-expose sa radio frequency electromagnetic fields na meron ang cellphone, tumataas din ang posibilidad na magkaroon siya ng glioma, isang uri ng brain cancer. Ayon kay Doc, hindi lang sa makina nakukuha ang radiation, kundi sa sari-saring bagay na nasa paligid natin. Ngayon, dun galing sa kalikasan or background radiation, napakaliit lang yan. No? Nanggagaling yan sa universe, sa araw, sa lupa, sa bato. Ito nga, nakaupo tayo rito, pinaliligiran tayo ng konkreto. No? May konting radiation din yan. Sa mga tuwid, yung background radiation na napakaliit is exposed tayo dyan from the time that we are born
hanggang sa tayo mamatay. Ang isang tao dapat ma-expose sa tamang sukat lang ng radiation, background man o man-made radiation. At kapag sumobra dito, yun na ang delikado. Mga 2 to 3 millisievert, no? Diyan sa background radiation na yan, yun ang pinanggagalingan. Plus, sinasabi rin nila 1 millisievert. Per year yun, per year, para sa inyo. Kaya naman makatutulong daw ang scalar energy products gaya nito. Ang scalar energy products ay naglalaman ng biominerals na nagbibigay di umano sa ating katawan ng dagdag na lakas at proteksyon mula sa masamang epekto ng radiation. Isang demonstration ang ibinahagi sa amin upang maipakita ang epekto ng scalar energy. Binuksan ang TV at tinapatan ng ion meter. Makikita ang taas ng radiation. Nang tapatan naman ito ng scalar energy, mapapansin ang mabilis na pagbaba ng metro ng radiation. May 4 na klase ng scalar energy: sticker, baller, pendant at matte. Bukod sa mainam na proteksyon, naiibsan din daw nito ang ilang uri ng sakit. Nagkaroon po ako ng diabetes noong 2003. So, nagagamot na ho ako noon. Nag-start ako sa kalahati ng tableta ng metformin. Hanggang through the years, ngayon ho, naka 500 milligrams na ako ng metformin. That's twice a day. Plus yung mga additional maintenance kasi high cholesterol din. Pero lately, in fact, for the last 3 months, hindi na ako nagtitake ng medicine. Kaya raw nitong i-improve ang daloy ng dugo sa ating katawan para mas maayos ang takbo ng ating mga sistema. Kaya ang maaaring resulta, healthy at disease-free. Sa pag-usbong ng modernong teknolohiya, sari-saring panganib sa kalusugan ang araw-araw nating kinakaharap. Kanya-kanyang pamamaraan para labanan ito. Nariyan ang ilang alternatibong produktong tinatangkilik ng ilan nating mga kapatid. Iba't ibang paniniwala, iba't ibang opinyon. Pero higit kanino man, ang lagi nating paalala, kay Doc pa rin dapat numero 1 kumonsulta. If you have a problem, no, with your body, you feel you don't feel well, meron kang dinadaing, go to the doctor, definitely. Yung doktor naman na magsasabi sa iyo kung meron ba talagang dahilan kung bakit masakit yan or kung ano man, ay bibigyan ka ng sapat na paggagamot. Always go to the professional. Trying to solve problems by yourself, if you're lucky, it could help. But if it's a hit and miss,